Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matapos ang aming munting sandali, bahagya kaming naghiwalay ng tingin at tiningnan ang isa't isa. May mapang-akit na ngiti si Dante sa kanyang mukha na agad nagdulot sa akin ng pamumula, kaya tiningnan ko siya ng malayo. Bakit ka tumitingin palayo sa akin, Githin? Tanong ni Dante at bigla niya akong hinila papalapit sa kanya, na ikinagulat ko. Umiti siya sa aking reaksyon at halikan ang aking kaliwang pisngi nang may pagkayamot na tila naglalaro. Maganda ka, bulong ni Dante nang may pangarak sa tinig, kaya't muli akong lumingon palayo sa kanya. Crystal, tawag niya at hinila ang aking mukha palapit sa kanya. Crystal, matagal ko nang nais ipahayag ang aking nararamdaman, ngunit hinihintay ko ang tamang pagkakataon. Ngunit dahil abutin pa ng 2 linggo bago dumating ang tamang oras, sa palagay ko, hindi ko na kayang maghintay, huminto siya at malalim na huminga. Crystal, mahal kita. Totoo, labis-labis kitang mahal. Hindi ko alam kung kailan ako nahulog sa'yo, ngunit narito ako ngayon, labis at malalim ang pagmamahal ko sa'yo, wika niya, na ikinagulat ko ng labis. Parang huminto ang lahat sa paligid ko. Lahat ay naging malabo. Tanging si Dante ang malinaw sa aking paningin. At nais kong bigyan ng pagkakataon ang ating kasal. Nais kitang makasama sa aking hinaharap, palagi at magpakailanman. Pagtatapos ni Dante at tumingin sa akin, hinihintay ang aking tugon. Ngunit labis akong nabigla at hindi agad nakasagot. Agad kong inilayo ang aking sarili sa kanyang mga bisig at tiningnan siya ng may gulat. Sinubukan kong magsalita ngunit hindi ko magawa. Sa huli, pinilas ko ang aking pulso upang maniwala sa aking naririnig. Totoo ba ito? Natatawang sabi ni Dante. Iyan ba ang tugon mo sa aking pag-amin? Tanong niya, may kislap ng aliw sa kanyang mga mata. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, sagot niya nang may kaunting ngiti. Bakit? Tanong ko nang may pagkagulat. Hindi ko maipaliwanag. Si Dante, ang kaakit-akit na bilyonaryo, ay nagmamahal sa akin. Ako? Dahil kahanga-hanga ka. Pinaparamdam mo sa akin ang damdamin. Pinaparamdam mo sa akin na buhay ako. Bago kita makilala, wala akong naramdaman sa ibang babae na nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling, nagkaroon ako ng ilang munting relasyon bago ka. Ngunit sa kanila, wala akong naramdaman, ngunit sa'yo, hindi ko maipaliwanag ang aking damdamin sa tamang salita, bulong ni Dante habang papalapit sa akin. Bago ka, hindi ko inakala na mahuhulog ako sa isang tao. Ngunit ngayon, mahal kita, at labis akong masaya at proud sa sarili ko na mahal kita. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin. Nais kong mabuhay kasama ka, lumikha ng mga alaala, makipagtalo, magpakilig, maglakbay sa iba't ibang lugar, magkaroon ng mga anak, tumanda kasama ka. Sa madaling salita, nais kong makasama ka sa buong buhay ko, wika niya, na ikinapuno ng luha ang aking mga mata. Crystal, ikaw ay maganda, mabait, masigla, matalino, matapang, at medyo lampa. Sa kabuuan, perpekto ka at mahal kita, sabi ni Dante na may ngiti. At sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking damdamin. Mahigpit ko siyang niyakap at umiyak sa kanyang mga bisig. Patuloy siyang humaplos sa aking buhok. Pagkatapos ng aming yakap, pinunasan ko ang aking mga luha at mumiti sa kanya. Sabihin mo naman ang isang bagay, reklamo ni Dante. Binigyan mo lang ako ng gulat, alam mo ba iyon? Bigyan mo naman ako ng kaunting oras para maproseso ang mga nangyari, binalita ko, at ipiniksi niya ang mga mata sa akin. Tiningnan ko siya at mumiti ng may aliw. Dante, hindi ko pagsisinungalingan, ngunit hindi pa ako umiibig sa'yo, sabi ko, na nakita kong lumungkot ang kanyang mga mata. Ay naku! Ngunit may matibay akong damdamin para sa'yo, tunay na matibay, dagdag ko, at napangiti siya ng bahagya. Dante, pinaparamdam mo sa akin na espesyal ako. Ang simpleng presensya mo lang ay nagpapasaya sa aking araw, wika ko ng banayad. Alam mo, ang mga magulang ko ay nasa isang toxic na relasyon.
Dahil sa aking ama, labis na nagdusa ang aking ina. Sa isang paraan, ang kanyang kwento ay nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ko, at ayokong magpakasal, ni ayokong makipagrelasyon. Ngunit nang dumating ka sa buhay ko, naisip ko na marahil hindi ako magiging malungkot sa isang relasyon tulad ng ginawa sa aking ina. Binigyan mo ako ng pag-asa na maaari akong maging masaya sa isang relasyon, Dante, wika ko at mumiti ng banayad sa kanya. Oo, hindi pa ako umiibig sa iyo sa ngayon, ngunit alam ko na mahihirapan akong labanan ka. Alam ko na malapit na rin akong mahulog sa iyo, ng malalim at buong puso. Ngiti ko nang mas malaki nang makita kong mas lumawak ang kanyang ngiti. At oo, tulad mo, gusto ko ring makasama ka sa buong buhay ko. Kaya oo, Dante, bibigyan ko ng pagkakataon ang ating kasal. Ang ating dalawa, sabi ko, at muling niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita. Labis-labis kitang mahal, Crystal, sigaw ni Dante na masaya at bumitaw sa aming yakap. Pagkatapos ay pinunasan niya ang aking mga luha at hinaplos ang aking noo ng mahinahon. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito, tawa ko ng masaya. Ako rin. Ngunit masaya ako na nangyayari ito, umiti si Dante at niyakap ako sa gilid. Sa wakas, hindi ko akalain na ilang minuto lamang ang nakalipas ay umiiyak ako. Iniisip na kailangan ko nang iwan si Dante at hindi niya mararamdaman ang nararamdaman ko. Ngunit ngayon ay nagpasya na kaming bigyan ng pagkakataon ang isa't isa. At mahal na niya ako. Bagamat medyo nalulungkot ako dahil hindi pa ako umiibig sa kanya, alam kong balang araw, mahuhulog din ako sa kanya at sa araw na iyon, babawi ako sa lahat para sa kanya. At iyon ang pangako ko sa iyo, Dante. Biglang pinisil niya ang aking mga braso ng kaunti at lumapit sa akin. Siguro panahon na upang umalis na tayo, wika ni Dante at napalingon ako sa kanya. Napaka-killjoy mo, reklamo ko, hinampas ang kanyang dibdib ng kaunti. Ngunit nagpatuloy kaming pareho papasok sa kanyang mansyon. Dante, hindi ba magagalit ang pamilya mo sa'yo dahil pinili mo ako? Tanong ko, nakaramdam ng takot. Totoo ba iyon ang iniisip mo? Tanong ni Dante at umiling. Mahal ka ng pamilya ko, Crystal. Lalo na ang aking ina. Sa palagay mo ba magagalit sila kung pipiliin kita bilang aking magiging kabiyak? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, sila ang magiging pinakamasaya kinabukasan kapag ipinahayag ko sa kanila ang tungkol sa atin, sabi ni Dante at mumiti ako. Ang pagtawag niyang aming pamilya ay tumago sa aking puso. Ang lalaking ito ay isang tunay na hiyas. At hulaan mo, sinusuportahan tayo ng ina ko mula pa noong simula, sabi ni Dante na may halakhak, aya't napanganga ako sa gulat. Totoo ba? Tanong ko nang nagulat at tumango siya. Nagustuhan mo ang ina ko sa pamamagitan lang ng pagiging ikaw. Mahal ka niya, dagdag ni Dante at bahagyang ngumiti. Napangiti ako at naalala ang panahon na labis akong minahal ni Ginang Razon. Tunay na mabait na babae siya. Umiti ako sa pagtatapat ni Dante nang may naalala sa aking isipan. Sandali, bago mo sinabi na hinihintay mo ang tamang oras na darating 2 linggo mula ngayon. Bakit nga ba iyon? Tanong ko at kumunot ang noo. Hindi mo ba alam kung ano ang darating 2 linggo mula ngayon? Tanong niya at umiling ako. Ang kaarawan mo, sagot niya at umiling. Nabigla ako. Alam mo ang aking kaarawan? Tanong ko at tumango siya. At balak mo akong aminin sa aking kaarawan? Tanong ko at muli siyang tumango. Hindi ko inaasahan iyon. Diyos ko. Muling niyakap ko siya. Dante, hindi ko alam kung paano ko dapat i-react ito, sabi ko. Bumitaw ako sa yakap at hinalikan ang kanyang pisngi ng masaya. Tila nagsisimula na akong mahulog sa kanya. Ngayon na inamin ko na ang aking damdamin, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan, tawa niya habang hinahalikan ang aking mga kamay. At dahil kilala kita, alam kong ang hapunan sa mamahaling lugar ay hindi ang iyong pangarap na regalo, kaya siguradong gagawa ako ng isang bagay na makakaantig sa iyong puso, sabi niya na may kaakit-akit ng ngiti. Ngayon ba, balak mong palakasin ang aking damdamin sa aking kaarawan? Tanong ko na nagkunwaring nagulat. Baka, sagot niya na tumatawa at sumabay ako sa kanyang tawa. Hindi mo kailangang gumawa ng espesyal na bagay. Kasama ka lang, masaya na ako, wika ko ng banayad. Alam ko, ngunit nais kong gawing espesyal ang iyong kaarawan. Sinira ko na lahat sa pamamagitan ng pag-amin ang damdamin ko ngayon, sabi ni Dante at umiling. Hindi mo sinira ang kahit ano. Ang lahat ng ginawa mo ngayon ay perpekto.
Ang pag-propose mo sa akin sa hardin na puno ng mga bulaklak, sa ilalim ng buwan at mga bituin, ay pinakamahusay at lagi kong aalalahanin ang sandaling iyon, ngiti ko sa kanya. Ang mga natural na palamuti ay perpekto para sa akin, wika ko at biglang namangha siya sa aking sagot. Hindi ka talaga napapagod sa pagkamangha sa akin, Crystal, sabi ni Dante, nagbibigay ng nakakainit ng ngiti. Diyos ko, palaging protektahan mo ang aming samahan sa mga panganib sa paligid. Nang kami makarating sa aking silid, biglang lumapit si Dante sa akin. Ngayon na nagpa siya tayong bigyan ng pagkakataon ang isa't isa, hindi ba't dapat kang sumama sa akin sa aking silid? Tanong niya na may mapang-akit na boses, kaya't napatingin ako sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, umiti siya at nagbigay ng flying kiss. Ano? Tanong niya ng inosente. Napalingon ako at hinampas ang kanyang dibdib muli. Relax. Nagbibiro lang ako, hindi kita pipilitin maliban sa. Huminto siya at muling nagbigay ng mapang-akit na tingin. Maliban sa? Tanong ko, itinaas ang aking kilay. Maliban sa? Hindi niya tinapos ang pangungusap at hinalikan ako ng matindi. Ang halikan ka, kahit saan, kahit kailan, pagtatapos niya nang matapos ang halik at nagwing. Namula ako at tumakbo papasok sa aking silid at isinara ang pinto mula sa loob. Diyos ko! Huminga ako ng malalim at isinara ang aking mga mata sa kasiyahan. Ano ang ginagawa mo sa akin, Dante? Magandang umaga ang bumungad sa akin, isang ngiti ang agad na sumilay sa aking mga labi. Ang pag-alala sa mga nangyari kahapon ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa aking puso. Parang panaginip pa rin sa akin ang lahat, isang napakagandang panaginip. Si Dante Razon, ang lalaking hinahangaan at minamahal ng maraming kababaihan, may akin, tanging akin at sa akin lamang. Napatawa ako ng mahina at sabay tayong bumangon mula sa kama. Dumiretso ako sa banyo upang asikasuhin ang aking sarili. Matapos ang mahabang paliligo, napagpasyahan kong isuot ang isang kulay rosas na damit na may mahahabang manggas at hanggang tuhod ang haba. Ipinababa ko lang ang aking buhok at naglagay ng bahagyang ayos sa mukha upang magmukhang maayos. Pagkatapos ay isinuot ko ang aking mga flat shoes at lumabas ng kwarto. Hindi muna ako papasok sa kolehiyo ngayon dahil hindi pa ako ganap na magaling. Bukod pa roon, balak daw ni Dante na ilipat ako ng paaralan, kaya marahil ay mananatili muna ako sa bahay ng halos isang linggo. Ngayong araw din ay ipapahayag ni Dante sa kanyang pamilya ang tungkol sa amin. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Alam kong mababait at magiliw ang pamilya niya, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mangamba. Kahapon, sinabi ni Dante na gusto raw talaga ako ng kanyang pamilya, at mismong ina niya raw ang nagtutulak sa amin noon, kaya kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag. Ngunit heto pa rin ako, kabado. Sana talaga ay maging maayos ang lahat. Huminga ako ng malalim. Habang naglalakad ako patungo sa hagdanan, bigla na lang may kamay na humawak sa aking pulso at marahang hinila ako papalapit. Handa na sana akong sumigaw, ngunit natigilan ako nang makita kung sino iyon, ang gwapong dyablo mismo, si Dante, na nakangisi sa akin. Dante! Ano ba yan? Ginulat mo ako, sabi ko habang nakakunot ang noo. Aw, natakot ang mahal ko, Anya, patuloy pa rin sa pagngisi. Dante, seryoso ka ba? Halos atakihin ako sa puso tapos tinutokso mo lang ako. Iritadong sabi ko sabay bawi ng aking kamay. Ngunit bago pa ako makalayo, muli niya akong hinila palapit. Ngayon ay sobrang lapit na namin sa isa't isa, ang pagitan ng aming mga labi ay ilang pulgada na lang. Kaunting galaw pa at magtatagpo na ang mga ito. Dahan-dahang lumapit si Dante at idinampi ang kanyang mga labi sa aking pisngi, marahang kinikiskis iyon na para bang hinahaplos niya gamit ang kanyang mga labi imbes na kamay. Ramdam kong uminit ang buong katawan ko sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Dante, nauutal kong sambit habang mahigpit kong hinawakan ang lailayan ng kanyang damit. Dante, tumigil ka na. Baka may makakita, mahina kong sabi, sabay pilit na itinulak siya palayo. Ngunit mahigpit pa rin ang pagkakayakap niya sa akin. Mahina niyang tugon, sabay patuloy sa ginagawa. Dante, pakiusap, muli kong sabi, at sa wakas ay bahagya siyang lumayo. Ngunit nanatili pa rin kaming magkalapit. Diyos ko! Ang ganda mo ngayon, sabi ni Dante habang inaayos ang ilang hibla ng aking buhok at marahang hinaplos ang aking pisngi. Salamat, sagot ko, sabay kagat sa aking labi. Ikaw rin, ang gwapo mo, sagot ko na may ngiti. Mahal kita, Anya sabay yakap sa akin. Gusto kong sabihin din na mahal ko siya,
ngunit tila natuyuan ako ng salita. Hindi pa ako handang sabihin ang salitang iyon. Mahal ko siya, oo, ngunit gusto kong masigurong totoo at buo ang damdamin bago ko ito sambitin. Pagkatapos ng yakap, marahan niyang hinalikan ang aking noo at mumiti. Hihintayin ko kahit gaano katagal, wika niya at napangiti ako. Basta ibigay mo lang sa akin ang ngiting iyan araw-araw, baka masabi ko rin iyan agad, biro ko, dahilan upang siya'y mapatawa. Iba ka talaga, natatawa niyang sabi. Halika, mag-almusal na tayo, paanyaya niya sabay ngisi, dahilan upang ako'y magduda. Dante, huwag mong sabihin. Halika na, putol niya sa akin, sabay hawak sa kamay ko at hinila ako pababa. Nako, Diyos ko, sana huwag niya akong ipahiya. Pagdating namin sa may kainan, naramdaman kong pilit na binabawi ni Crystal ang kamay niya sa akin, ngunit mas lalo ko itong hinigpitan. Ramdam kong nakatingin siya sa akin ng masama, ngunit hindi ko siya pinansin. Nang makita kami ni na Ashton at Sarah na magkahawak kamay, agad silang napataas ng kilay. Napangisi ako sa reaksyon nila. Ngayon, siguradong magugulat silang lahat. Pag-upo namin, napansin kong abala pa rin sina Mama at Papa sa pag-uusap tungkol sa nalalapit na pagtitipon. Habang kumakain, bahagyang pinisil ko ang palad ni Crystal upang iparamdam na nandoon lang ako. Napatingin siya sa akin at bahagyang umiti bago muling umiwas ng tingin. Habang kumakain kami ng puting pasta at pancake, napag-usapan ng pamilya ang nalalapit na anibersaryo ng aking ika-5 taon sa negosyo. Para sa akin, tila wala namang kailangang ipagdiwang, ngunit tuwang-tuwa sila Mama at Papa, lalo na si Ashton. Nang lingunin ko si Crystal, mas kalmado na siya at nakikipagkwentuhan kay Sarah. Nakangiti ako habang pinagmamasdan siya, ang ngiting iyon na gusto kong ako lang ang dahilan. Ngunit hindi ngayon. Umisi ako ng palihim at tumitig sa kanya. Nang mapansin niyang nakatingin ako, nagtaas siya ng kilay na parang nagtatanong kung ano na naman ang binabalak ko. Lalo akong umiti. Nararamdaman kong nakatuon na ang pansin ng lahat sa amin. Halatang kabado na siya. Dante, ano iyon? Tanong niya nang may kaba. Meron lang, bigla kong inilapit ang aking mukha sa kanya at marahang hinalikan ang kanyang labi. May butter lang, sabi ko sabay ngisi. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo hanggang sa marinig ko ang sabay-sabay na mga hingang gulat. Si Crystal naman ay tila natigilan, nakatingin sa akin na parang gusto akong pagalitan. Dante! Narinig kong sigaw ni Mama. Pagharap ko sa kanya, napangiti ako at sinubukang pigilan ang sarili kong matawa. May gusto ka bang sabihin sa amin? Tanong ni Mama habang nakatingin sa aming dalawa. Wala naman, maliban sa katotohanang binibigyan namin ang pagkakataon ni Crystal ang aming kasal. Kalmado kong sagot, sabay sulyap kay Crystal na nakatitig sa akin ng masama. Nakangiting pusa talaga. O Diyos ko! Tili ni Mama, sabay tayo at halos tumalon sa tuwa. Tila ba isang tagahanga siyang tuwang-tuwa sa paborito niyang tambalan. O Diyos ko, totoo ba ito? Tanong naman ni Sarah, manghasa na rinig. Lumapit si Mama kay Crystal at niyakap ito ng mahigpit. Anak, sobrang saya ko. Hindi ako makapaniwala. Tuwang-tuwa niyang sabi. Nakita kong napangiti si Crystal, may bakas ng tuwa at pag-aalala sa kanyang mukha. Ang puso ko'y tila napuno ng init sa eksenang iyon. Salamat, Ginang Razon. Pero hindi po ako ang anghel, kayo po ang tumanggap sa akin ng buong puso, sagot ni Crystal ng mahina. Hindi ko tatanggapin ang salamat mo hanggat hindi mo ako tinatawag na Mama, gaya ng ginagawa ni Dante, nakangiting sabi ni Mama. Naluha si Crystal, sa kaniyakap si Mama. Salamat, Mama, mahinang tugon niya. Pagkatapos ng yakap, nagsalita naman si Papa. Ngayon na tinatawag mo na siyang Mama, mabuti patawagin mo na rin akong Papa. Hindi ko gusto yung Ginoong Razon, sabi niya sa biro, ngunit mailambing. Tumawa si Crystal. Opo, Papa, sagot niya ng masigla. Pag-upo naming muli, tinangka kong hawakan muli ang kamay ni Crystal, ngunit marahan niya itong inalis. Salamat, Dante, mahinahon niyang bulong. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilyang ito. Umiti ako. Ngunit agad ding nag-iba ang kanyang tono. Pero hindi pa rin kita patatawarin sa paraan ng pag-amin mo tungkol sa atin, anya habang kumakain. Napabuntong hininga ako. Crystal, halika naman. Hindi, putol niya. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ulit niya, sabay ngiti ngunit halatang galit. Ang mahal kong asawa, marahan niyang sabi, tapos na ang katuwaan mo.
Ngayon ay oras na para sa parusa. Kung hindi mo maibibigay ang matinong dahilan sa ginawa mo, kalimutan mo muna ang mga yakap at halik. Tumayo siya at umalis sa silid kainan, habang ako na mainapahawak sa ulo at mahina na lang na napabulong. Diyos ko, tulungan mo ako. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Dante na muling suyuin si Crystal upang maibsan ang galit nito sa kanyang ginawang pag-amin sa harap ng pamilya. Ngunit isang hindi inaasahang bisita ang darating sa mansyon na magdudulot ng bagong tensyon sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin